Kabanata 771. Genealogy of the Summers Family. Hindi naman tumanggi si Draco. Parehong sinundan nila ni Raiden si Winifred sa villa. Samantala, nakatayo si Tyr sa open-air garden sa ikalawang palapag ng villa, pinapanood ang eksena sa ibaba. Nang makita niyang dinala talaga ni Winifred sina Draco at Raiden sa villa, hindi sigurado si Tyr sa kanyang nararamdaman sa kaibuturan. Naisipan niyang tumakas kaagad, ngunit may ilang mga emosyon ang pumipigil sa kanya na umalis. Ibinaba ni Tyr ang kanyang tingin sa ibaba, pinanood ni Tyr sina Lillian Zia, Helen Cole, at ang iba pa na nagkakasayahan. Kung malulutas ang hidwaan ng pamilya ni Zia, baka may pagkakataon pa na magkasundo ang mga pagkakaiba niya at ng pamilya Summers. Huminga ng malalim si Tyr at nagsindi ng sigarilyo. Itinagilid niya ang kanyang ulo para tingnan ang malungkot na buwan sa kalangitan sa gabi habang bumubuga siya ng usok. Ang ilang mga bagay ay dapat lutisin ng direkta. Kung hindi ngayon, ito ay mangyayari maaga o huli. Tinundan ni Draco at Raiden si Winifred sa lobby ng villa. Sabay-sabay siyang nagtimpla ng tsaa. Si Jacob Zia at ang iba pa na laging lumalabas-pasok sa villa ay wala nang makita. Malamang dahil dumating yung dalawa. Nakaramdam ng awkward ang lahat na makaharap sila. Mas mabuting sina Tyr at Winifred na mismo ang humarap sa bagay na ito. Si Winifred ay nagkaroon ng hindi kasiyasang chat kina Raiden at Draco. Nagkaroon sila ng awkward silence, kung saan walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Nagmumura tuloy si Winifred sa isip niya, Tyr. Nandito ang tatay mo, pero hinayaan mo lang akong libangin siya ng mag-isa. Pumaba ka dapat para batiin sila. Well, ano ang dapat kong gawin ngayon? Habang lalong nagiging hindi komportable ang kapaligiran, sa wakas ay naging sapat na si Winifred. Tumayo siya at sinabing, Tio Summers at Tio Raiden, nasa itaas si Tyr, susunduan ko siya. Pagkasabi niyon, nang hindi na hinintay ang pagpayag ni na Draco at Raiden, umakyat na lang si Winifred sa hagdan ng may higanting mga hakbang. Gusto talaga siyang pigilan ni Draco. Hindi pa siya handang makipagkita at makausap si Tyr. Kung tutuusin, napakalaki ng agwat ng mag-ama. Alam na alam niyang may matinding sama ng loob si Tyr sa kanya at sa buong pamilya Summers. Pag-akyat ni Winifred, nakatayo pa rin si Tyr sa garden at naninigarilyo. Nakatingin siya sa malayong fireworks sa langit. Niyakap siya ni Winifred mula sa likuran at sinabing, Honey, pinapasok ko ang tatay mo. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Lumingon si Tyr at binigyan siya ng mapait na ngiti, umiling siya. Kahit ano, ikaw ang manugang niya. Well, it's human nature. Kung ganoon, bakit hindi ka bumaba at makipagkita sa kanya? Ayokong pumunta. It has been years. Your father came all the way here. You should meet him. Pero, mahal. Utos iyon. Matagal na natahimik si Tyr pero nanatiling mahigpit ang yakap ni Winifred sa kanya. Asawa, maging mabuti at sundin ang aking mga salita. Tignan mo, noong pumunta si Lolo sa aking lugar, gusto mo ring magkasundo tayo. Ngayong turn mo na, may gusto din akong gawin para sa iyo. Makinig sa akin. Pumaba ka at salubungin mo siya. Sa oras na ito, tinatrato ni Winifred si Tyr na parang bata kaya hindi niya napigilan ang kahilingan nito. Go on. Don't keep him waiting. No matter what, natural lang na gawin mo iyon. Inilapat ni Tyr ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig. Pagkatapos, kinurot niya ang mukha ni Winifred. Kailan ka pa naging matalas ang dila? Ako ba? Tumigil ka, bumaba ka na. Okay then, pumayag na rin si Tyr. Lumabas siya ng rooftop at bumaba. Nang makitang bumaba na si Tyr, agad na tumayo si Raiden para salubungin siya, Third Young Master. Tawagin mo na lang akong Tyr. Hindi ako Third Young Master, sagot ni Tyr. Medyo nahiya si Raiden. Master, lalabas ako para manood ng fireworks. Minsang umalis si Raiden nang hindi lumilingon, tanging sina Draco at Tyr na lang ang naiwan sa lobby. Agad na naging kakaiba muli ang kapaligiran. Ang mag-ama na ito ay hindi nagkita ng higit sa 10 taon. At ngayon, nang sa wakas ay nagkita na rin sila, wala na silang nararamdamang katulad noon. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, tuluyang nanguna si Tyr at ibinoka ang kanyang bibig. Sabi niya, narito ka ba ngayong gabi para makipagkita kay Little Blair? Dahil nakilala mo na siya, marahil oras na para pumunta ka. Malakas ang tibok ng puso ni Draco. Ipinapalagay niya na ang unang pangungusap na lalabas sa bibig ng kanyang anak ay isang utos ng pagpapatalsik, kaya talagang handa na siya sa pag-iisip mula pa noong una.
Gayunpaman, nang pumasok sa tenga niya ang aktwal na mga salita ni Tyr, naramdaman pa rin ni Draco na parang tinutusok ng karayom ang kanyang puso. Mabait at cute si Little Blair. Napakabait din ni Winifred. Nakahanap ka ng mabuting asawa, masaya talaga ako para sa iyo. Hindi na kailangan ang lahat ng iyon. Icy pa rin ang tono ni Tyr. Ramdam na ramdam ni Draco ang pagtanggi sa kanya ni Tyr. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Pagkatapos, may hinugot siya mula sa kanyang mga braso. Ito ay ang talaang kanan ng pamilya Summers. Tyr, kunin mo ito. Kumunot ang noo ni Tyr. What for? Sabi ni Draco, ito ang genealogy ng Summers family. Pinangalanan si Blair sa apelyido ni Winifred all these years. Malapit na siyang mag-first grade, mas mabuting hayaan mo siyang palitan ang apelyido niya. Haha. Natagpuan ni Tyr na medyo nakakatawa ang sitwasyon. Ikaw, Draco Summers, gusto mong kilalanin si Little Blair ng mga ninuno ng pamilya Summers. Ngunit ako, si Tyr, ay matagal nang itinatakwil ang pamilya. Naisip ni Tyr na ibalik ang apelyido ni Blair sa Summers, ngunit talagang ayaw niyang kilalanin nito ang kanyang mga ninuno. Inilaan lamang niya na sundin ng kanyang anak na babae ang apelyido ng kanyang ama, ayon sa kaugalian ng Celestial Empire. Forget it. I think it's fine for Little Blair to take the surname of Zia, diretsong pagtanggi ni Tyr kay Draco. Hawak-hawak pa rin niya ang genealogy, biglang naramdaman ni Draco na nag-aapoy ito na parang mainit na patatas. Tyr, napakaraming taon na ang lumipas, bakit hindi mo? 10 taon na lang. Kahit sa 100 o 10,000 taon, lagi kong tatandaan ang ginawa niyo sa akin. Lalong lumalim ang ekspresyon ni Draco. So, Tyr, ano ang gusto mong gawin sa susunod? Pumalaklak si Tyr at sinabing, ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Hindi ba't ang pamilya mo sa Hilagang Summers ay palaging gusto ang aking utak ng buto? Pupunta ako sa Hilaga. Gusto kong makita kung mayroon kang kakayahang kunin ang aking bone marrow o hindi. By the way, hindi ba may malubhang sakit si Kirin Summers? Halos 1 taon na. Namatay na ba siya? Dahil doon, medyo nabalisa si Draco. Siya ay iyong sariling biological na kapatid. Ano? Nataman ba ako? Umisi si Tyr. Sa isang iglap, parang biglang na-overwhelm ni Tyr ang aura ni Draco. Napabuntong hininga siyang nagtanong, Tyr, pwede mo bang i-extract ang bone marrow mo at ibigay kay Kirin? Kabanata 772. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Tyr. Pinigilan niya ang nag-aapoy na galit sa kaibuturan ng kanyang puso mula pa noong una, at binalak na patuloy itong pigilan. Ngunit nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Draco, hindi na napigilan ang galit sa puso ni Tyr. Huminga ng malalim si Draco at sinabing, Tyr, no matter what, kapatid mo si Kirin. Ang bone marrow mo ang tanging pag-asa para gumaling ang kanyang karamdaman. Matutulungan mo ba siya? Ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Sagot naman ni Tyr. Hahaha, ang ganda ng description, blood mas makapal pa sa tubig. Nag-react si Tyr na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro ng taon. Hindi, ito talaga ang pinakamagandang biro ng dekada. Good gracious. Blood is thicker than water. Draco Summers, kaya hindi ka pumunta ngayong gabi para makipagkita kay Little Blair o ibigay sa akin ang genealogy. Lahat ng iyon ay pagkukunwari lang, tama. Tina-target mo talaga ang bone marrow ko. Napakagaling mo. Ang iyong pamilyang Summers ay parehong kahanga-hanga. Una, pinadala mo sina Arthur Young, Perry Reynolds, at Raiden Black para agawin ako ng aking bone marrow sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos, napagtanto mo na ang tinatawag na 3 Kings at 5 Valiant Generals ng pamilyang Summers ay mas mahina bago ako, ngayon gusto mong maglaro ng affection card, hindi ba? Ha. Draco Summers, kapag ang kasabihang blood is thicker than water ay lumabas sa bibig mo, hindi ba masakit ang konsensya mo? Halos hindi na napigilan ni Tyr ang pagmumura, pero mabait pa rin siya. Kung tutuusin, ang nakatayo sa harapan niya ay ang sariling ama niya. Tyr, you know it yourself. The 5 valiant generals of the Summers family are only the icing on the cake. Mas makapangyarihan ang mga tunay na badasses ng pamilya ng Summers kaysa sa kanila, ani Draco. So ano, binabalaan mo ba ako? Isang tawa ang pinakawalan ni Tyr. O tinatakot mo ba ako?
Kung hindi ako magkompromiso, ipapadala ba ng pamilya mo sa Summers ang mga totoong elite para harapin ako? Matatag pa rin ako sa aking paninindigan, kung sa tingin mo ay mayroon ka, lumapit ka sa akin. No, there's no need for you guys to come over. Ako, Tyr, will soon go to the north. Let's settle all the new feuds and old hatreds together then. Nagsimula na ring mabalisa si Draco. Sabi niya, alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tikirin, lagi siyang. Siya na lang lagi. Sa wakas ay hindi napigilan ni Tyr na isumpa ang sariling ama. Hindi niya lang maiwasan. Noong una, sinadya niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pakalmayan ang sarili at makipag-chat sa sarili niyang ama. Ngunit ngayon, tila hindi na kailangang pahabain pa ang usapan. Ganun pa rin ang layunin ng pagbisita ni Draco ngayon. Hinahabol niya ang bone marrow ni Tyr. Mayroong maraming mga mandirigma sa ilalim ng pamilyang Summers. Maging si Draco mismo ay isang martial arts master. Kaya, alam na alam niya kung gaano kahalaga ang bone marrow para sa isang martial arts practitioner. Lalo na para sa mga nangungunang mandirigma tulad ni Tyr, ang kanyang bone marrow ay maihahambing sa kanyang buhay. Tila, sa huli, gusto pa rin ni Draco na ipagpalit ang buhay ni Tyr para kay Kirin. Ha. Tumawa si Tyr. Bagamat tumawa siya ng mahina ay naranasan niya talaga ang matinding sakit sa kaibuturan ng kanyang puso. Draco Summers, ngayon ka lang nangaral sa akin tungkol sa kung ano mas malapot, dugo o kaysa tubig. Ngunit nang mamatay ang aking ina, natagpuan mo ang iyong sarili ng isang bagong manliligaw at nagkaroon ng isang anak sa kanya. Noon, dumanas ako ng lahat ng uri ng pambubuli at hinamak ako sa bahay. Naisip mo na ba noon na mas malapot ang dugo kaysa tubig? Naisip mo na ba akong anak mo? Noong taong iyon, nang ang matandang hag na iyon ay nahuhumaling sa mapamaing kapalaran, ipinahayag niya na ako, si Tyr, ay isang jinx. Pinalayas niya ako sa pamilya Summers at walang awa na nagpadala ng mga tao para tugisin ako para patayin ako. Naisip mo ba kung gaano kakapal ang dugo kaysa tubig noon? Mamaya, tumira ako sa lansangan at naging pulubi. Nabuhay ako sa pamamalimos ng pagkain araw-araw. Tumagi ba sa isip mo noon ang dugo kaysa tubig? Sa wakas, nagpunta ako sa ibang bansa at nabuhay sa takot at kaba araw-araw. Naisip mo na ba noon na ang dugo ay mas malapot kaysa tubig? Kahit pagkatapos kong bumalik sa Celestial Empire, paulit-ulit na nagpadala ang pamilya mo ng Summers ng mga tao para supilan ako at sinubukang kunin ang bone marrow ko sa pamamagitan ng puwersa. Sa lahat ng ito, naisip mo na ba na ang dugo ay mas malapot kaysa tubig? Ngayon ka talaga lumapit sa akin at sinabing mas makapal ang dugo kaysa tubig. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Napatulala ang verbal attack na ito ng kaliwang Draco ni Tyr. Bawat salita mula sa bibig ni Tyr ay kasing talas ng kutsilyo, mabangis na tumutusok sa puso ni Draco. Hindi niya nagawang pabulaanan ang isang bagay na sinabi ng kanyang anak. Tyr, some things were not as they appeared on the surface. The reason why we did that was... Nagsimulang magpaliwanag si Draco. Ngunit pinutol siya ni Tyr, ano? You want to say that you guys were actually doing this with grievances? Tumawa ulit si Tyr. Do you still treat me as a 3-year-old child? Draco, hindi ka sanay sa sinasabi mo. Bakit parang naging bakla ka? Tama, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong asawa at anak, talo ka. Draco, I have to say, there is no problem for you to get your hands on my bone marrow to save Kirin. I don't care if you want to send out the 3 kings and 5 valiant generals or the real elites behind ang pamilya Summers, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Ngunit, kailangan mong maging handa sa kamatayan. Papatayin ko ang bawat isa sa inyo na lalapit sa akin. Sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, pinasabog ni Tyr ang kanyang kamao sa coffee table sa kanyang harapan. Nabasag ng suntok ang tempered glass na coffee table na may kapal ng daliri. Hindi kita makikita sa labas, sabi ni Tyr. Dahil sa malaking kaguluhan, biglang pumasok si Raiden Black na nagbabantay sa pinto. Samantala, nagulat din si Winifred na nakikinig mula sa ikalawang palapag. Pakiramdam ni Draco ay parang nagyelo ang dugo sa kanyang katawan. Sa wakas, huminga siya ng malalim at sinabi, Tyr, alam kong nasakop mo na ngayon ang buong timog, at makapangyarihan ka rin sa ibayong dagat. Ngunit, huwag pumunta sa Hilaga. Pumunta man ako sa norte o hindi, iyon ang negosyo ko. Kung tumanggi kang umalis, huwag mong sisihin na ako ay walang kabuluhan sa iyo.
Sa sandaling iyon, biglang bumangon ang isang mamamatay tao na aura mula sa katawan ni Tyr. Nang maramdaman ni Raiden ang aura na nagmumula sa katawan ni Tyr, lumakas ang tibok ng puso niya. Master, we should leave now. Hindi nang ahas si Raiden na makipagsapalaran. Nasaksihan niya kung gaano kakilakilabot ang kakayahan ni Tyr sa pakikipaglaban. Takot na takot siyang mawala ng isip si Tyr at ilabas ang matanda. Young lady, aalis muna ako kasama si Master. Alam ni Raiden na pinagmamasdan ni Winifred ang lahat ng ito mula sa ikalawang palapag sa oras na ito, kaya nagpaalam na siya rito. Pagkatapos, kinaladkad niya si Draco palabas ng bilya kasama niya. Sa labas, napupuno pa rin ng mga paputok ang kalangitan. Nang makita ni na Helen at Jacob na papaalis sina Draco at Raiden, naisipan ni Jacob na pumunta para batiin sila bilang paggalang, ngunit pinigilan siya ni Helen. Siya ay talagang mas malupit kaysa sa kanya sa aspetong ito. Sabay takbo ni Blair kay Draco. Tinitigan siya nito gamit ang malalaki at mapupungay nitong mga mata. Lolo, aalis ka agad. Hindi pa tapos ang fireworks. Kabanata 773. Ang walang kakayahang Draco Summers. Sa pagtingin sa kaibig-ibig at maunawang apong babae na ito sa kanyang harapan, si Draco Summers ay sobrang mahal na mahal siya sa loob ng kanyang puso. Gusto niyang maupo, hawakan si Blair Zia sa kanyang mga bisig, at makipag-chat sa kanya. Pero ngayon, wishful thinking lang ang lahat ng iyon. Oo, Little Blair, kailangan nang umuwi ni Lolo. Maya-maya, babalik si Lolo para makipaglaro sa iyo, okay lang ba? Okay. Malakas na tumango si Blair. Hindi dapat kalimutan ni Lolo na makipaglaro sa akin. Magpapapinky swear tayo. Oo naman, mangako tayo sa isa't isa. Masayang ngumiti si Draco na parang naiwan lahat ng alala niya matapos makita si Blair. Magkita tayo mamaya, Little Blair. Bye-bye, Lolo. Sa huli, umalis si Draco kasama si Raiden Black. Pagkasakay sa kanyang sasakyan, pinagmasdan niya si Blair at ang iba pa niyang pamilya sa bintana nang may pag-aatubili sa kanyang mga mata. Kuro, maaari mo sanang sabihin kay Third Young Master ang lahat. Maraming bagay ang hindi natin alam kung ano ang hitsura nila sa ibabaw. Sa lahat ng mga taon na ito, napakahirap para sa iyo. Kung malalaman ni Third Young Master ang katotohanan ng sitwasyon ng pamilya Summers, marahil ay makakatulong siya. Siya ay makapangyarihan, mas makapangyarihan kaysa sa iyo at naiisip ko, kaya. Bago pa matapos si Raiden ay naputol na siya ni Draco. Shut up, Raiden. Huminga ng malalim si Draco nang bamaha ng luha ang kanyang mga bisperas. Siya na lang ang natitira kong anak. Malalim ang sinabi ni Draco. Titir na lang ba ang naiwan niyang anak? Paano naman si Kirin Summers? Marahil ay may sakit si Kirin kaya wala ng pag-asa ang kanyang kalagayan. Kaya ba sinabi ni Draco na nag-iisang anak niya si Tyr? Pero Master, kung wala kang sasabihin, lalo lang lalalim ang hindi pagkakaunawaan. Balang araw, mawawala sa iyo si Third Young Master. Let's just judge the circumstances as they come. Tyr is my son, and I know him well. He will definitely march to the north. Hindi ko siya mapigilan. Sa puntong ito, muling ibinaling ni Draco ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana. Sa labas ng bintana ay ang Neon City. Namumukadkad ang mga paputok sa buong kalangitan sa gabi. Ngayon ay bisperas ng bagong taon, isang napaka-espesyal na araw para sa Celestial Empire. Ito ang araw kung kailan muling nagsama-sama ang mga pamilya. Bawat pamilya ay magsasama-sama ngayong gabi at masayang magdiwang ng bagong taon. Ngunit siya, Draco, ay hindi maaaring magkaroon ng simpleng kagalakan. Sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng pamilyang Summers, ang nangungunang prestihiyosong pamilya sa Hilaga, nahiwalay siya sa kanyang asawa at mga anak. Ang lahat ng ito ay napakatrahedya. Sa hating gabi, umalangaw-ngaw ang ikalawang round ng mga paputok sa kalangitan ng gabi sa labas. Mihimbing na natutulog si Blair. Bagong taon ngayon, kaya gumawa ng exception sina Tyr Summers at Winifred Zia na payagan ang kanilang anak na matulog ng magkasama. Ngayong gabi, nagkaroon ng oras si Blair sa kanyang buhay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, kahit na natutulog siya. Napakasimple ng mundo ng isang bata. Ito ay walang anumang panlilinlang o sama ng loob. Gustong-gusto nila ang bagong taon at inabangan nila ang okasyon dahil ito ang pinakamasayang oras ng taon para sa kanila. Matapos itago si Blair, tumingin si Winifred kay Tyr, na nakaupo sa windowsill.
Nakatitig siya sa kalangitan sa gabi, na sinindihan ng mga paputok. Ang buong lungsod ay nagsimulang maging mas tahimik sa oras na ito. Ang kanyang mukha ay puno ng isang hindi matukoy na kalungkutan kahit sino ay maaaring sabihin na si Tyr ay nahihirapan. Lumapit si Winifred at inakbayan siya, gaya ng pagkakayakap ni Tyr sa kanya kanina. Alam kong nahihirapan ka ngayon, gusto mong umiyak, pwede mong ilabas lahat, she said. Ibinaon ni Tyr ang buong mukha sa mga bisig ni Winifred. Namumula ang mga mata niya pero pinipigilan niya ang sarili. Hinaplos ng kamay ni Winifred ang ulo ni Tyr, kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Ang hirap pigilan. Sa wakas, nabasa ng luha ni Enter ang dibdib ni Winifred. Napatunayan na kahit ang pinakamalakas na lalaki ay may pinakamalambing na panig. Ngayong gabi, tuluyang umiyak si Tyr. Minsan siyang pinalaya sa kanyang pamilya, hinabol, ginawang aboger, iniwan upang magyelo, nagutom, at tumakbo para sa kanyang buhay sa ilalim ng ulan ng mga bala. Maraming beses, ang kanyang buhay ay naghang by a thread, ngunit hindi siya lumuha. Ngunit sa pagkakataong ito, umiyak na si Tyr Summers, ang taong matigas ang ulo. Marahil, dahil iyon sa sinabi ni Draco na kapatid mo pa rin siya. Kung tutuusin, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Habang nakatulog si Tyr sa mga bisig ni Winifred ay may bahid pa rin ng luha ang gilid ng kanyang mga mata na parang bata. Pagkatapos ng hating gabi, unti-unting nawala ang tunog ng paputok. Naging tahimik ang buong kalangitan sa gabi. Sa wakas ay lumipas na ang gabi, at gayon din ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Kinaumagahan, nagbihis ang pamilya ng kanilang bagong damit at nag-enjoy ng glutinous rice ball sa bahay. Pagkatapos, sinamantala nila ang pagkakataong ito na mag-shopping sa unang araw ng bagong taon. Sa ikalawang araw, pumunta ang family sa Riverville City upang bisitahin ang pamilya ni Helen Cole. Pagkatapos magbigay ng respeto, umalis ang pamilya sa Riverville City patungo sa Prime City, dahil hiniling sa kanila ni Carson York na pumunta sa kanyang bahay sa ikatlong araw ng bagong taon. Pagdating nila sa York family compound, abala na. Bukod sa pamilya ni Tyr, marami pang pamilya at kumpanya sa timog ang nagpadala ng kanilang mga kinatawan upang magbigay galang sa pamilya York. Mula noong labanan kay Sachin Taylor, hinati ng York family, Canentine Mansion, at pamilya Lund ang timog sa tatlo. Ngayon, ang relasyon sa pagitan ng tatlong pamilya ay medyo magiliw. Ngayon, ang Canentine Mansion at ang pamilyang Lund ay nagpadala ng kanilang mga tao. Ang kinatawan ng Canentine Mansion ay natural na si Dixon Watt, habang ang Lund family ay nagpadala kay Louis Lund. Nang magkita sina Dixon at Louis sa bahay ng pamilya York, agad na gustong imbitahan ni Dixon si Louis para sa isa pang laban. Kung tutuusin, noon pa man, itinigil nilang dalawa ang kanilang tunggalian sa Canentine Mansion dahil sa isang tawag sa telepono ni Connie York. Simula noon, hindi na makaget over si Dixon sa bagay na ito. Ito ang York family compound, ang tahanan ng Connie mo. Sigurado ka bang gusto mo akong ipaglaban hanggang kamatayan dito sa ikatlong araw ng Lunar New Year? Nang-aasar na tanong ni Louis. Nang malaman niya na gusto siyang imbitahin ni Dixon para sa isa pang laban, tinitigin siya ni Louis nang nakangisi. Ang kanyang mga salita ay puno ng panunokso. Pagkatapos, si Dixon naman ang mag-alala. Oo, ngayon ang ikatlong araw ng bagong taon. Ito ay isang maligaya na araw. Kung inawi niya si Louis at duguan dito, maaaring magdulot ito ng malas para sa pamilya York sa loob ng isang taon. Kung papanagutin siya ni Connie sa bagay na iyon, kagatin niya ang ulo nito. Kalimutan mo na, sa susunod na lang. Kinamayan ni Dixon si Louis bago kumuha ng regalo sa kanyang bulsa. Pinasok niya iyon sa kamay ni Louis. Maligayang bagong taon. Napatulala si Louis. Sabay na pumasok ang pamilya ni Tyr sa compound ng pamilya York. Saktong pagpasok nila, si Connie, nakasuot ng pulang-pula, ay tumakbo papunta sa kanila ng mabilis na hakbang. Kuya Tyr, Ate Winifred, Tito, Tita, andito na po kayo. Halika na at maupo ka na. Aha! Ito ang unang pagkakataon ni na Helen at Jacob sa bahay ng pamilyang York. Hindi naiwasang maging formal sila. Inabot ni Helen kay Connie ang red along inihanda niya at sinabing, Happy New Year, Miss York. Kabanata 774. Isang intuition. Salamat, Tiyo at Tita. Masayang tinanggap ni Connie York ang regalo. Kalaunan, nakakuha siya ng isa pa kay Tyr. Medyo nalungkot si Blair. She pouted her lips and said, Munting Tita Connie,
binati mo na sina mommy, daddy, lola, at lolo, pero hindi ako. Hindi mo na ba ako gusto? Napatingin si Connie kay Blair na nakapout. Mahal na mahal niya ang batang babae. Dali-dali niyang binuhat si Blair gamit ang isang kamay at sinabing, "Don't call me little aunt, call me sister." "How could I forget you, Blair? You are my favorite." Isinuot ni Connie sa kamay ni Blair ang red along inihanda niya. "Halika, little Blair, ihahatid kita sa labas para bumili ng paputok." "Well, pinakagusto kong maglaro ng firecrackers at fireworks. Salamat, little tita. Hindi, tawagin mo akong ate." Pinuhat ni Connie si Blair para lumabas para maglaro. Ang iba sa pamilya ng Tyr ay pumasok sa York family compound. Nandito lahat sina Jay Blade, Joshua Murray, at Zeppelin Wayne. Maraming bisita ang bumisita sa kanilang bahay ngayon, kaya hindi nagluto ng personal si Heather Quelch. Espesyal na kumuha sila ng chef na naglalayong mag-host ng buong salo-salo ngayong gabi. Noong gabing iyon, ang buong tambalan ng pamilya York ay nag-set up ng kabuoang 7 o 8 mesa. Masigla ang eksena. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ni Heather sina Jacob Zia, Helen Cole, at Winifred Zia na lumipat sa ibang lokasyon upang tangkilikin ang opera. Ngayong gabi, ang pamilya York ay umupa ng isang kilalang opera troupe para bigyan ang lahat ng pagkakataong magsaya. Hindi pa nakarinig sina Helen at Jacob ng anumang opera, ngunit hindi nila mapabayaan si Heather. Kaya, sabay silang pumunta. Sa kabilang banda, dinala ni Connie at Dixon si Blair sa labas para magpaputok at magsaya. Sa wakas, nagpunta sina Tyr at Carson York sa pag-aaral, kung saan inilatag na ng huli ang isang mapa ng buong timog. Ang kasalukuyang mga teritoryo ng pamilya York, ang Canentine Mansion, at ang pamilyang Lund sa 3 timog na rehiyon ay minarkahan sa mapa. Tyr, ngayong nakuha na ng 3 dakilang angkan ang timog, nakapagtatag na tayo ng 10 taong tipan. Sa loob ng 10 taon, magkakasamang bubuo ang 3 dakilang angkan, at magsusumikap na bumuo ng 3 superclass na higanti sa katimugang bahagi. 10 taon. Itinago ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at tumawa. "Uncle York, huwag kang magbiro sa akin. Sa mga mapagkukunan ng 3 dakilang angkan ngayon, sapat na ang 3 taon para maging isang superclass magnate clan sa timog. Nakikita ko na sinusubukan ninyong lumikha ng 3 maharlikang pamilya sa loob ng panahong iyon, hindi talaga isang maliit na ambisyon." Alam na nakita siya ni Tyr, nagpakawala si Carson ng isang nakakahiyang ngiti. "Ay, hehehehe. Oo, 10 taon. Kung ang 3 malalaking angkan ay maaaring umunlad ng mapayapa at magtutulungan, hindi alam kung gaano tayo kalaki." "Uncle York, to be honest, feeling ko nagbago ka na," komento ni Tyr. "Nagbago?" Natigilan si Carson. "Paano ako nagbago? Matanda na ba ako?" "Hindi, ikaw ay naging mas bata. Ikaw ay kasing ambisyosa mo noong iyong kabataan." "Ganun ba?" Retorikang tanong ni Carson. "Bakit mo nasasabi yan?" "Ang mapa. Hindi, isang intuition lang." Ang kapaligiran sa pag-aaral ay biglang naging medyo mapurol. Maya-maya, nagsalita ulit si Tyr, "Uncle York, you are not as happy as you seem on the surface." Ganun din si Ninang, feeling ko may tinatago siya sa puso niya. "Sabihin mo sa akin, nagkaproblema ba kayo?" Paulit-ulit na umiling si Carson. "No, I think you're overtaking it." Pagkatapos, iniba niya ang usapan at sinabing, "Tyr, ang timog ay napatahimik na. Gaya ng napagkasunduan natin sa simula, kung gusto mong bumalik sa hilaga at makipaglaban sa pamilyang Summers, kailangan mo munang makabisado ang timog. Ngayon, bagamat hindi ka hari ng timog, kung tatanungin mo, tiyak na obligado ang 3 angkan sa timog na tulungan ka. Hindi na kailangan." Kinaway-kaway ni Tyr ang kamay niya. Ang timog ay nakaranas lamang ng ganoong kalunos-lunos na labanan at kailangang mabawi ang lakas nito. Hindi angkop na gumawa ng malaking hakbang. "Hindi pa nga ako nakakapunta sa norte. Sa bandang huli, walang makakapag-foresee ng sitwasyon ng malinaw. Kapag may kailangan talaga, you guys can come over to help." Tumango si Carson. "Pero Tyr, bago ako pumunta rito, sinubukan kong usisay ng tungkol sa mga balita tungkol sa pamilya ng Northern Summers mula sa lahat ng panig. Kilala na raw ang pamilya Summers bilang top North family. Kung gusto mong bumalik at lumaban, sa palagay ko kailangan pa nating mag-isip ng mahaba at mabuti. Talagang hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat. Kung diretso ka sa pugad, halos wala kang pagkakataong manalo.
Alam ko, sabi ni Tyr. Mas alam ko ang kapangyarihan ng Norte kaysa sa iyo. Hindi ako pupunta doon ng diretso para lumaban. Plano kong pumunta sa Hilaga pagkatapos ng bagong taon, ngunit tiyak na hindi ako pupunta sa lungsod ng Ormer. Ang bahagyang kapabayaan ay maaaring humantong sa isang malaking sakuna. Bago matamo ang ganap na katiyakan, alam ko kung paano magpigil. Bagamat makapangyarihan si Tyr, medyo steady din siya sa paggawa ng mga bagay-bagay. Noon, ang Regal Palace ay umunlad na sa isang walang kapantay na antas. Gayunpaman, pinigilan pa rin ni Tyr ang organisasyon na magkaroon ng huling labanan sa Shadow Totem. Sa halip, pagkatapos lamang magkaroon ng ganap na katiyakan si Tyr na nalabanan niya ang huling labanan sa Shadow Totem at sa wakas ay naalis ito sa mundong ito. Hindi lamang isang malakas na kapangyarihang militar ang kailangan ng mga tao, ngunit kailangan din nila ng isang smart na utak at isang mahinahong puso. Sa lahat ng ito, ang isa ay maaaring lumabas na matagumpay sa bawat labanan. Tumayo si Tyr at tumingin sa isang Andy Warhol painting na nakasabit sa dingding ng study. Gusto mo rin ang mga ito, Uncle York? Tumawa si Carson. I don't have any particular interest in this area. May nagbigay sa akin, kaya isinabot ko sa pader na ito. Minsan ay nagkaroon ako ng matalik na kaibigan na, bagamat bata pa, mahal ang lahat ng uri ng sining, lalo na ang mga gawa ni Andy Warhol, sabi ni Tyr. Nagpakawala si Carson ng, bago sinabing, kung ganoon, maaari mong kunin ang painting na ito at ibigay ito sa kaibigan mo. Wala na siya, or rather, nawawala siya. Hindi ko siya mahanap. Ramdam ni Carson ang labis na kalungkutan mula sa tono ni Tyr. Tyr, yung kaibigan mo, taga-norte ba? Sumagot si Tyr, oo, mabibilang siya bilang matalik kong kaibigan noong bata pa ako. Mahigit 1 taon lang ang nakalipas, napatay ang buong pamilya niya, at nawala rin siya. Kaya sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit ako babalik sa Hilaga ay hindi lamang para lutesin ang sarili kong mga usapin sa pamilyang Summers, kundi para humingi din ng hustisya para sa maraming kaibigan. As it happens, the Summers family is potent in the north. So, I'll go at aayusin ko muna ang problema ng kaibigan ko. I will see how long the Summers family can stretch its hands in the north. Kabanata 775. Ang premiere ng pelikula. Tumango si Carson York. Anyway, please be careful. Ayaw naman nating mangyari ang mga hindi inaasahang bagay, di ba? Better to be safe than sorry. If you need any help, any at all, call me. We will always have your back. Gagawin ko. Sumangayon si Tyr Summers kay Carson at mabilis na inilipat ang usapan dahil ayaw niyang masira ang saya at kasiyahan ng bagong taon. Ipapalabas ang isang pelikulang invested ng Autumn Field Group sa ika-10 araw ng bagong taon. Bago iyon, isang premiere ang gaganapin. Dapat pumunta sina Tita Quelch at Connie sa premiere na gaganapin din sa Strego City. Sa wakas ay maaari na tayong magpalipas ng oras upang tingnan ang mga pasyalan ng lungsod. Dati, nandoon kami ng ilang oras ngunit naging masyadong abala para makapagpasyal. Magandang pagkakataon ito para gawin iyon. Salamat, pero hindi tayo dadalo. Tinanggihan ni Carson ang alok ni Tyr, pupunta kami sa Cairn City sa ika-5 araw at hindi na babalik hanggang makalipas ang ilang araw. Cairn City. Nagulat si Tyr. Bakit? Ngumiti si Carson. Si Tita Quelch ay nagmula sa lugar na iyon. Ang Imperial Cairn City. Isang nakakatakot na ideya ang sumagi sa isip ni Tyr. Naalala niya ang sandaling una niyang nakita si Heather Quelch. Nagbigay siya ng kakaibang vibe, isang bagay na hindi matagpuan sa sinumang ordinaryong tao. Noon niya napagtanto na may higit pa kay Heather kaysa sa nakita ng mga mata. Ngayon, sa pagbanggit ni Carson na siya ay nagmula sa Cairn City, maaaring gumawa si Tyr ng ilang mga pagpapalagay pagkatapos pagsamahin ang 2 at 2. Gayun din, malabo niyang naramdaman na may nangyari kina Carson at Heather pagkarating sa York residence. May kinalaman kaya ito sa pamilya ni Heather? Mr. York, maaaring si Tita Quelch ay. Naputol ang tanong niya nang nakangiting si Carson. You should mind your own business, Tyr. Some things are not for you to find out. Anyway, inimbitahan kita ngayong gabi na gustong malaman ang iyong mga plano para sa norte. Since you have your arrangement, wala na akong gustong sabihin. Bakit hindi natin tingnan ang opera? I think it's still going on. Mukhang maganda.
Hindi na sinuri ni Tyr ang isyu dahil ayaw ibahagi ni Carson. Iniwan nila ang pag-aaral patungo sa teatro. Nanatili si Tyr at ang kanyang pamilya sa Prime City ng ilang araw at bumalik sa Con City sa ika-5 araw ng bagong taon. Sa pagbabalik, nagayos siya ng isang piging sa Lunar Mountain at inimbitahan sina Drake Tucker, Jade Laurel, at Noah Lee sa kanyang tirahan. Isang taon lang ang nakalipas nang makita ni Tyr ang mga taong ito na hindi karapat-dapat. Kung tutuusin, kababalik lang niya sa Celestial Empire at taglay pa rin niya ang mentality ng Palace Master ng Regal Palace. Makalipas ang isang taon, naging mas palakaibigan siyang tao. Marami silang nainom noong gabing iyon. Sa totoo lang, nagpapasalamat si Tyr kay Drake at sa mga taong ito, na napakahusay na pamahalaan ang city center. Kung magpapatuloy ito, aabutin ng wala pang ilang taon para maging isa sa pangunahing negosyo ng Regal Palace ang city center. Matapos tapusin ang kanyang negosyo sa Con City, natagpuan ni Tyr at ng kanyang pamilya ang kanilang sarili sa Strego City sa ika-8 araw ng bagong taon. Siyempre, hindi sumama si George Zia at ang iba pa. Oo, nanatili sila sa ilalim ng bubong ni Tyr, ngunit hindi iyon nangangahulugan na bumuti ang kanilang relasyon. Inayos ni Case Jones na manatili si Tyr at ang kanyang pamilya sa pinakamagandang villa ng Strego City sa kanilang pagdating. Siya rin ang nag-treat sa kanila ng tanghalian noong hapong iyon. Ang pamilyang Jones ay opisyal na ngayong paksa ng Regal Palace. Hindi man nila kayang makipagkompetensya sa tatlong kilalang pamilya sa Timog, sila pa rin ang nangungunang aso sa Strego City at mga kalapit na bayan nito. Pagkatapos ng tanghalian, nakipagkita si Tyr at ang kanyang pamilya kina Snow Fenner at Lily Zimmerman. Maagang dumating si Snow at ang kanyang mga tauhan dahil gaganapin ang premiere ng pelikula sa susunod na araw. Ito ang kauna-unahang produksyon ng Autumn Field Media, kaya hindi nakakagulat na sila ay labis na maingat sa bawat pagsasaayos. Nang gabing iyon, naghapunan si Tyr at ang kanyang pamilya kasama ang movie crew at si Henry Walker bilang maagang pagdiriwang para sa opisyal na pagpapalabas ng pelikula. Dumating sila sa venue ng premiere kinabukasan ng hapon. Dahil ang Autumn Field Media ang kumpanya ni Tyr at Winifred Zia, very supportive si Case nang i-promote ng film crew ang pelikula. Hindi lang siya ang nakakuha ng pinakamagandang lugar mula sa mga awtoridad, ngunit inimbitahan din niya ang marami sa mga lokal na media at mga kilalang tao sa premiere. Hindi lang sila, maraming kilalang tao sa Timog ang dumating hanggang sa Strego City upang ipakita ang kanilang suporta para kay Tyr. Maraming mga media outlet, pinuno ng iba't ibang kumpanya ng entertainment, at mga studio sa telebisyon ang nagtipon din sa Strego City. Kahit movie premiere lang, star-studded ang attendance at masasabing sensational. Nagsimula ang premiere ng alas 6 ng gabi. Si Tyr at ang kanyang pamilya ay pumasok sa venue kaninang alas 5 at agad na umupo sa mga VIP seat. Bukod sa pagkakaroon ng direktor at mga cast sa entablado upang magbigay ng kanilang mga talumpati, nais ng organizing committee na si Winifred ay nasa entablado din. Pagkatapos ng lahat, siya ang aktual na boss ng Autumn Field Media. Gayunpaman, tinanggihan ni Tyr ang kahilingan dahil ayaw niya ng masyadong publisidad para kay Winifred. Si Henry ang hahalili sa kanya, na kumakatawan sa mga pangunahing stakeholder ng paggawa ng pelikula. Sa pagsapit ng alas 6, nagsimula ang premiere sa ilalim ng walang katapusang pagkislap ng mga kamera. Ito ay isang masiglang premiere. Maliban sa karaniwang gawain ng pakikipanayam sa mga miyembro ng cast, may mga pagkakataon para sa mga tagahanga na makipag-ugnayan sa mga bituin sa pelikula. Hindi lamang iyon, medyo ilang mga sikat na mga awit ang naimbitahang magtanghal. Ang kaganapan ay tumagal ng 1 oras at isang malaking tagumpay. Pagkatapos noon ay dumating ang unang palabas ng pelikula. Bago ito i-play, naghanda ang organizing committee ng kaunting sketch para ma-hype up ang audience. Ang sketch ay kinuha mula sa isang eksena mula sa mismong pelikula, kung saan si Snow at ang kanyang mga kasamahang miyembro ng cast ay muling inuulit ang kanilang papel sa entablado. Ang Snow, nakasuot ng puti, ay lumutang sa likuran ng isang anghel na may musikang tumutugtog sa background. Kabanata 776. Pendragon. Nagawa niyang lumutang sa hangin dahil sa wire harness na suot niya. Nakasuot ng ganap na puti, naging sentro ng atensyon ang hubog na katawan at magandang mukha ni Snow Fenner. Umugong ang malakas na palakpakan sa mga manunood. Naunahan agad ni Snow ang lahat ng iba pang celebrity na naruroon sa pagpasok pa lang niya sa stage.
Napakaswerte ng Autumnfield Media na pumirma kay Snow sa ilalim ng kanilang label nang hindi kinakailangang magbayad ng astronomical na halaga ng pera. Pagkatapos ng opisyal na pagpapalabas ng pelikula sa mga sinehan, ilang sandali lang ay pumukaw ito ng sensasyon. With that, siguradong papasok si Snow sa hanay ng A-list celebrities sa bansa. Hindi ba siya maganda? Napatingin si Winifred Zia sa aktres sa stage at instinctive na tumingin kay Tyr Summers, na umupo sa tabi niya. Talaga. Hindi maitago ni Tyr ang paghanga kay Snow. Hindi lang maganda, sobrang kaakit-akit din. Parang anghel mula sa langit. Gusto mo ba? Umisi si Winifred. Umalaklak si Tyr. Tinusubukan ba niyang bitagin siya sa tanong na iyon? Mukhang kaakit-akit si Snow sa damit na iyon, ngunit sa palagay ko ay magiging mas kahanga-hanga ka kung nakasuot ka rin ng parehong damit. Sabi niya. Hehe, ang sweet talker. Tumawa si Winifred at ibinalik ang atensyon kay Snow sa stage. Sa totoo lang, kahit isang babaeng tulad ni Winifred ay naakit sa paglalarawan ni Snow kay Agnes White, ang pangunahing bida sa pelikula. Sa kabilang dulo ng VIP section, matamang nakatitig kay Snow ang isang lalaki na tila nasa 30s, na nakasuot ng itim na coat at isang pares ng sunglass. Umupo sa tabi niya ang isa pang lalaki na naka-black leather jacket. Nakasuot siya ng baseball cap na ginamit niya upang matakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Bakit ka naka-disguise? Tanong ng lalaking nakaitim na coat sa kasama. Natatakot ka bang matuklasan? Sagot ng lalaking naka-leather jacket, maraming kakilala sa paligid. Ayokong malaman nila na nandito ako. Say, gusto mo ba ang nakikita mo? Umisi at dinilaan ang labi ng lalaking naka-coat habang nakatingin sa direksyon ni Snow. Oh yes, I do. She is extreme beautiful. Ang tagal ko nang naramdaman ang ganito. Natutuwa akong gusto mo siya. Why don't you set up a meeting with Miss Fenner with me? I want to have a drink with her tonight. My job is to secure you a place here in the premiere. It doesn't entail bringing Miss Fenner to you, Pendragon. You know what I do. Minsan, I need to stay out of the spotlight. Kumikit si Pendragon at sinabing, dapat talagang magtrabaho ka ng iyong amo sa paraan ng paggawa mo, tandaan. Bago pa siya makatapos, sumabad ang lalaking naka-leather jacket, may mga bagay na hindi mo dapat sabihin, Pendragon. Tumayo siya tapos nag-wave ng kamay. Mabilis na lumapit sa kanila ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng suit. Pulong niya sa tenga ng lalaking nakasuot, na patuloy na tumatango-tango. Pagkatapos noon, muli niyang ibinaba ang kanyang baseball cap at sinabi kay Pendragon, siya si Leon Perez, ang padre de pamilya ng Perez dito sa Strego City. Hanapin mo siya kung may hiling ka. Kahit na dapat kong ipaalala sa iyo na huwag lumampas ang mga bagay. Palam. Kumaway si Pendragon sa lalaking naka-leather jacket na tila naiinis sa pagmamaktol na natanggap niya. Malinaw, hindi siya masyadong natuwa sa ideya na makapag-aral ng ibang tao. Lumapit si Leon kay Pendragon na may ngiti sa labi at inilahad ang kamay, Nice to meet you, Mr. Pendragon. Ako si Leon Perez. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay naiwang nakabitin sa hangin dahil tila hindi siya pinapansin ni Pendragon. Kumunot ang noo ni Leon. Where are his manners? Isip niya. You are nothing. Do you think you are worthy of my handshake? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Leon at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang pamilya Perez ay dating isang pangkaraniwang puwersa sa Strego City, na natatabunan ng mas makapangyarihang pamilyang Jones, pamilya Saxton, at Great Sky Group. Walang pagkakataon na makakuha ng anumang pambihirang tagumpay sa mas malalakas na puwersa na mahigpit na pumipiga sa kanilang mga kalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkatalo ni Sachin Taylor sa Tyr, ang sitwasyon ng Timog ay sumailalim sa isang kumpletong pag-aayos. Ang Strego City, bilang bahagi ng tibok ng puso ng rehiyon, ay hindi nakaligtas sa pagbabago. Gaya nga ng kasabihan, ang mga bayani ay huwad sa mabagal na panahon. Si Leon, isang ambisyosong tao na may maling pag-iisip at walang awa na karakter, ay mahusay sa pakikisalamuha at nagkaroon ng isang malakas na network ng mga tao sa magkabilang panig ng batas. Matapos ang napakalaking overhaul ng Strego City, nakita niya ang pagkakataon at mabilis na naitayo ang kanyang imperyo. Sa tulong ni Tyr at ng pamilya York, naging pinakamakapangyarihang presensya ng Strego City ang pamilya Jones. Sa ilalim nila ay ang pamilya Perez. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Leon sa kaayusang ito. Ang pagsuko sa pamilya Jones ay isang gawa lamang dahil ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon.
Sa sandaling dumating ang sandali, agad niyang ipagkanulo ang pamilya Jones at papalitan ang kanilang posisyon. Ito na ang hinahanap niyang pagkakataon. Hindi ka ba sumasang-ayon sa katotohanan na ikaw ay aking lingkod? We are working together at best, Mr. Pendragon. Mabilis na ipinaalam ni Leon ang kanyang iniisip. Sa sandaling sinabi niya ito, gayunpaman, naramdaman niyang may nagyayelong tumutulak sa kanyang likod. Instinctive niyang ibinaling ang ulo. May nakita siyang matipunong lalaki, may galos sa kaliwang mata, may hawak na kutsilyo sa kamay. Dahan-dahan niyang itinutulak ang matalim na talam sa katawan ni Leon. Walang bakas ng paghinto habang ang patalim ay tumago sa kanyang laman. Paumanhin, Mr. Pendragon, ako nga ay iyong lingkod. Ang kakayahan ni Leon na baguhin ang kanyang tono sa sitwasyon ay napakahusay. Nang maramdaman niyang nasa panganib ang kanyang buhay, mabilis siyang pumayag. Nakangusong ngumiti si Pendragon kay Leon at tinawag si Smaug, na agad namang binawi ang kanyang talam. Kasing bilis, naramdaman ni Leon na nawala ang labis na takot. Nang lumingon siya ay walang nakitang tao, labis ang kanyang pagtataka. Parang multo lang si Smaug, lumilitaw at naglalaho kahit kailan niya gusto. Kabanata 777. Leon Perez. Maupo ka. Tinapik ni Pendragon ang bakanting upuan sa tabi niya. Kinakabahang lumapit si Leon Perez kay Pendragon. Nang uupo na siya, huminto siya, may napagtanto, at sa halip ay umupo sa tabi niya. Napangiti si Pendragon nang makita ito. Gusto mo bang kunin ang nangungunang pwesto mula sa pamilya Jones sa lungsod ng Strego? Ang mapangakit na paanyaya ni Pendragon ay nakaramdam ng pananabik kay Leon. Walang pag-aalinlangan, tumango siya. Oo, magaling. Tumango si Pendragon. Naniniwala akong kilala mo kung sino ako at naiintindihan mo kung gaano kadali para sa akin na itakda ang pamilya Perez bilang pinakamakapangyarihang entity dito sa Strego City. Bago iyon, gayunpaman, may ilang mga bagay na gusto kong gawin mo para sa akin. Kung gagawin mo ito ng tama, sisiguraduhin kung makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Kung hindi, dumiretso ka sa kailaliman ng hukay. Bumilis ang tibok ng puso ni Leon. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang sinasabi ni Pendragon, syempre, kasabay nito ang kaunting takot at pag-aalala. Hindi siya sigurado kung tama ba ang ginawa niyang desisyon na makisali sa isang individual na tulad ni Pendragon. Kung ano man iyon, nalampasan na niya ang punto ng walang pagbabalik. Mr. Pendragon, kung interesado ka kay Snowfenner, kakausapin ko ang manager niya sa gala pagkatapos ng premiere. Ibang celebrity lang siya. I don't think they will decline your wish. Dagdag pa, walang sino man ang makakalaban sa tukso ng pera, lalo na para sa mga kilalang tao na gagawin ang lahat para sa katanyagan. Babayaran ng pamilyang Perez ang lahat ng nauugnay na gastos. Umalaklak si Pendragon. I don't care how you do it. I just want to see results. I will not be here for long, probably 2 days at the most. That is why you have to get it done tonight. Do you have a place where, kaya ko bang manatili? Tumango si Leon. Kami, ang pamilyang Perez, ay nagmamay-ari ng magandang villa dito sa Strego City. Matatagpuan ito sa isang isla sa gitna mismo ng Dunham Lake. I think you will like it, Mr. Pendragon. Magaling. Tumayo si Pendragon at sinabing, nagiging boring na ang movie. I'd rather watch her live performance later. Anyway, I will get going. Naiintindihan, Mr. Pendragon. Ipapahatid namin si Snowfenner sa iyong pintuan bago maghating gabi ngayong gabi. Tumango si Pendragon na may ngiti sa labi. Prituhin mo siya ng malumanay. Oo, Ginoo. Pagkatapos magpalitan ng mga detalye, umalis si Pendragon sa premiere. Dumating siya sa labasan kasama si Smaug na sinundan. Siya ay isang medyo misteryosong karakter, nawawala sa loob at labas ng paningin tulad ng isang multo. Nagpapatuloy pa rin ang premiere at natapos makalipas ang 2 oras, alas 9 ng gabi. Ito ay isang tagumpay. Ang ilang mga tao ay nagsimula sa isang pag-aalinlangan, iniisip na ito ay walang iba kundi isang romantikong drama. Akala nila masyado na silang matanda para sa mga ganitong klaseng pelikula. Gayunpaman, lahat sila ay umalis sa teatro na may kagalakan na nakasulat sa kanilang mga mukha. Ito ay isang kamangha-manghang produksyon, kaya't ito ay angkop para sa mga madla mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Parehong hindi binaygo ni Snowfenner at Graham Cabot si Tear Summers, dahil nakagawa sila ng isang obra maestra.
Kumpiyansa sila na babasagin ng film ang box office record sa pagpapalabas nito kinabukasan sa mga sinehan sa buong bansa, na tinulungan ng magandang publisidad at mataas na kalidad ng pelikula. Nagsimula ang after party gala pagkatapos ng palabas ng pelikula. Gayunpaman, si Tyr at ang kanyang pamilya ay hindi interesado sa party. Una sa lahat, parehong hindi mahilig sina Tyr at Winifred Zia na dumalo sa mga ganitong kaganapan. Hindi nakatulong na si Blair, ang kanilang anak na babae, ay sumama sa premiere. Kaya naman umalis sila pagkatapos ng premiere ng pelikula. Bago sila umalis, gayunpaman, nagpaalam sila kina Snow at Henry Walker. Kinailangang dumalo si Snow at ang iba sa after party dahil bahagi ito ng kanilang trabaho. Maraming kilalang tao sa industriya ng entertainment at iba't ibang sikat na direktor at producer ang dumalo, at kailangan ng grupo ni Snow na samantalahin ang pagkakataong makipag-network at magkaroon ng mas maraming koneksyon. Ito ay lubos na makikinabang kay Snow sa kanyang karera. Dahil alam niya si Snow at ang background na mayroon siya, ang mga taong ito, na kadalasang medyo magulo at mailap, ay tila magalang na kumilos. Ipinanta siya nila ang tungkol sa paggugol ng oras kasama si Snow, ngunit walang nang ahas na kumilos. Sa kalagitnaan, nilapitan ni Leon si Snow. "Nice to meet you, Miss Snow Fenner. Mag-toast tayo." Mukhang nagulat si Snow. Mabilis na dagdag ni Leon, paumanhin. "Ako si Leon Perez, ang chairman ng Perez Corporation at ang pinuno ng pamilya Perez. Ikinagagalak kitang makilala, Chairman Perez." Mabilis na bumalik sa katinoan si Snow. Narinig niya ang tungkol sa pamilya Perez. Kung tutuusin, kilala sila dito sa Strego City. Gayun din, mayroong hindi bababa sa 20 tao na dumating upang mag-alok ng toast kay Snow ngayong gabi. Not really caring much, itinaas ni Snow ang kanyang baso at uminom kasama si Leon. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, nag-excuse si Snow sa pag-uusap dahil may mga taong kailangan pa niyang makilala. Biglang hinawakan ni Leon ang kamay ni Snow. "Sandali lang, Miss Fenner. May mga bagay akong gustong pag-usapan." Nagulat si Snow at nagtanong, "Ano ito?" "Nakikita mo kung gaano kalayo na ang iyong narating, Miss Fenner, sa palagay ko ay naiintindihan mo ng mabuti ang mga patakaran ng industriya. Ako ay magiging prangka, kung gayon. A friend of mine wants to meet you alone after the gala. I was wondering if you have some time to spare." Ang impresyon ni Snow kay Leon ay mabilis na lumala. Siyempre, alam niya ang tungkol sa hindi sinasabing mga patakaran ng industriya, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangan niyang sundin at tanggapin ang mga ito. Kabanata 778. Lumabas. Hindi pinapansin ang katotohanang nasa likod ni Snow Fenner ang Autumn Media Group, kahit na walang suporta, hinding-hindi niya ibebenta ang kanyang katawan para sa ilang partikular na benepisyo. Nagkaroon siya ng kanyang mga halaga. "I'm sorry, Mr. Perez, hindi ako ang klase ng tao na iniisip mo." Pagkatapos ay tumalikod na siya, gusto nang umalis. Kumunat ang noo ni Leon Perez. Hindi niya akalain na matapang natatanggi si Snow. Gayunpaman, paano niya siya pakakawalan? Tumakbo ito palapit sa kanya at pinigilan siya sa paglalakad. "Marahil ikaw ay medyo nakalaan, Miss Fenner, ngunit ikaw ay matalino at alam kung ano ang tamang gawin. Sino sa entertainment industry ang ayaw sumikat? Kontento ka na ba sa status mo ngayon? Hindi mo ba gustong maging isang global superstar?" Kumunat ang noo ni Snow at sinabing, "Hindi ko kailangan ng tulong mo, Mr. Perez. Naniniwala akong makakamit ko ang gusto ko sa pagsisikap at pagsusumikap." "Sigurado ka ba?" Umiling si Leon. "I appreciate the gesture, pero tumanggi ako." Tumalikod siya at umalis. Nang makitang hindi gumana ang kanyang pangakit, sa wakas ay isiniwalat ni Leon ang kanyang tunay na sarili nang muli niyang pinigilan si Snow sa kanyang mga landas at bumulong sa kanyang mga tainga, na nagsasabing, "Hindi mo kailangang gawin ito sa akin, Miss Fenner. Pupunta ka ngayong gabi, gusto mo man o hindi. Kung tutuusin, isa ka lang sa mga celebrity na iyon. Bakit ka nagpapanggap na hindi? If I am right, you got the role as the main actress because you slept with Graham Cabot, right? Now that you have done it, mahalaga ba kung gagawin mo ulit? Tumigil ka nga sa sinasabi mo." Tinampal ni Snow si Leon sa galit. Napukaw ang atensyon ng mga tao sa paligid nila. Nagulat si Leon. Hindi niya inaasahan na tatamaan siya ni Snow sa publiko. Gagantay pa lang sana siya nang may humawak sa kanya. Matipuno itong lalaki, halatang security guard ng venue.
Agad na tumakbo sina Henry Walker, Lily Zimmerman, at ilang iba pa matapos marinig ang kaguluhan. Anong nangyayari? Tanong ni Henry na may malalim na pagsimangot sa mukha. Mr. Walker, he. Naluluha ang mga mata, sinubukan ni Snow na ipaliwanag ang nangyari. Gayunpaman, hindi niya ito masabi sa anumang kadahilanan. Para kay Henry Walker, isang batikang veterano ng kalakalan, gayunpaman, alam niya kaagad kung ano ang nangyayari. Sino ka ba? Tumingin siya kay Leon. Kilala mo ba kung sino ako? Sabi ni Leon. I don't care. Get out. You are not welcomed here. Sa suporta ni Tyr Summers, medyo assertive si Henry sa kanyang paninindigan at hindi natatakot na galitin ang sinumang individual dito sa Strego City. Sigurado ka ba dyan? I am the head of Perez family. Nagdilim ang ekspresyon ni Leon. Kaya, kahit si Case Jones ay hindi gagawin ang ginawa mo. Alam mo ba kung sino ang aktual na boss ng Autumn Field Media? Winifred Zia, ang asawa ni Tyr Summers. Umisi si Henry. Kilala mo ba kung sino si Tyr Summers? Ang nanalo sa labanan sa Timog a few months ago. Tyr Summers. Marahas na tumibok ang puso ni Leon. Siyempre, alam niya kung sino si Tyr. Ang tao, ang mito, ang alamat na tumalo kina Master Clemens at Sachin Taylor, at sa gayon ay binago ang yugto ng mga pangyayari sa Timog. Si Tyr ay malawak na iginagalang at kinatatakutan, lalo na sa mga elit ng Timog. Kahit na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang dito sa Strego City, mas alam ni Leon kaysa sa pukawin si Tyr. Medyo pamilyar siya sa Autumn Field Media na narinig ang tungkol sa kanila sa balita. Pero dahil alam niyang may mga hidden rules sa industriya na dapat sundin, naisip niya na gusto ng isang malaking kumpanya. Hahayaan ito ng Autumn Field Media na mag-slide. Gayunpaman, binanggit ng lalaking ito dito ang publiko ni Tyr na nangangahulugan na maaari niyang isali si Tyr. Si Leon ay sapat na matalino upang hindi malagay sa gulo at iniwan ang gala na maingat na nakakaramdam ng pagkabigo. Are you sure this is okay, Mr. Walker? Snow was still worried. He said he is the head of the Perez family here, of which they are a rather powerful presence here in Strego City. Hindi naman nag-alala si Henry kay Leon. Don't worry. They are not even worthy of Mr. Summers' attention. I would not bet on them. Maliban na lang kung pipiliin nilang mamatay. Anyway, let me have few people escort you to your hotel after the gala. Magpahinga ka na. May mga susunod pang event. Naiintindihan, Mr. Walker. Kasabay nito, pagkalabas ng party ay hindi napigilan ni Leon na makaramdam ng inis. Siya ang pinuno ng pamilya Perez, isang presensyang pangalawa lamang sa pamilyang Jones dito sa Strego City. How dare an entertainment company disrespect siya? Gayunpaman, talagang natatakot siya kay Tyr, isang kinatatakutan at kinatatakutan ng marami. Ilang sandali pagka-uwi niya, tumunog ang kanyang cellphone. Na-block ang caller ID, pero alam niya kung sino ang tumatawag. Hello, Mr. Pendragon. Tinagot ni Leon ang tawag. Maririnig sa kabilang linya ang inis na boses ni Pendragon. Tapos ka na ba, Leon Perez? I am so done waiting here. Nagsimulang magduda si Leon sa kanyang desisyon na tanggapin ang alok ni Pendragon dahil ayaw niyang maging katulad ng Great Sky Group ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi rin niya magawang saktan si Pendragon. May kaunting aksidente, Mr. Pendragon, sabi ni Leon. Ano ito? Well, ang Snow Fenner ay nilagdaan sa ilalim ng Autumn Field Media na kabilang sa Autumn Field Group. Ang chairman ng kumpanya, si Winifred Zia, ay ang asawa ni Tyr Summers. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Maririnig sa telepono ang galit ni Pendragon. Mabilis na ipinaliwanag ni Leon, si Tyr ang tao sa likod ng labanan sa Timog 2 buwan na ang nakakaraan at natalo niya si Sachin Taylor. Ang tatlong pamilya ng pamilya ay namumuno na ngayon sa Timog kasama si Tyr, ang utak, na sumusuporta sa kanila mula sa likuran. Kabanata 779. Kidnap. May chismis na si Snow Fenner ay may bahay ni Tyr Summers. Kung gagawin natin ang anumang bagay kay Snow Fenner, mabilis talagang magkakagulo ang mga bagay. Gumagawa si Leon Perez nang sabihin niyang si Snow ang may bahay ni Tyr. Gayunpaman, hindi siya lubos na nagkamali na sabihin na si Tyr ay pupunta para kay Snow kapag may nangyari sa kanya. So, umisi si Pendragon. What about this, Mr. Pendragon? Sabi ni Leon.
Marami pang babaeng celebrities dito sa Strego City na kasing akit ni Snow Fenner. I will have them over fast, and you can pick the one you like the most. Ano ang sinasabi mo? Galit na galit si Pendragon. Ramdam ni Leon ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Pendragon kahit sa telepono. Pumunta ako dito para kay Snow Fenner. Sa tingin mo ba hindi ako makakakuha ng ibang maglingkod sa akin? Alam mo kung sino ako, Leon Perez. Hindi ako natatakot sa sinuman, hindi kay Tir Summers, hindi sa mga super gentries sa Norte, kahit sa Southern Lambert Royal Family. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, gusto ko siya ang aking silid sa susunod na oras kung hindi, ang pamilya Perez ay maaaring magpaalam sa mundo. Tandaan mo, kung magtatagumpay ka ngayong gabi, sisiguraduhin ko ang magandang kinabukasan para sa iyo. Kung hindi, langit o baba, ang piliin mo. Ang tawag ay biglang natapos pagkatapos. Hawak ni Leon ang kanyang cellphone at nanatiling tahimik ng matagal. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, napagtanto niyang basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Langit o hukay. Paulit-ulit na ibinubulong ni Leon ang parirala, at biglang parang may naintindihan siya. Tama, gaano man kalakas si Tir Summers, hindi siya kalaban kay Pendragon. Nawala ako sa isip ko noon. Buti na lang may oras pa. Umagalpak ng tawa si Leon na parang $1 billion lang. Willard. Tawag niya. Isang matangkad at hunky middle-aged na lalaki ang pumasok mula sa mga pintuan. Paano kita matutulungan, Panginoon? Ipunan ng lahat ng mga lalaki na magagawa mo at ilibot sila sa paligid ng bulwagan kung saan gaganapin ang premiere ng pelikula. Kunin ang Snow Fenner sa sandaling makita mo siya at ipadala siya kaagad sa Heart Lake Building. Oo, aking Panginoon. Si Willard ay isang manlalaban na sinanay ng pamilya Perez at isa ring kilalang tao sa underworld ng Strego City. Sa lahat ng ito, upang lumago at lumawak, pinamahalaan siya ng pamilya Perez sa lahat ng kanilang mga ilegal na aktibidad. Ilang tawag kaagad sa telepono si Willard pagkalabas ng villa. Hindi nagtagal, may dumating na ilang SUV kasama ang mga miyembro ng underground world. Mabilis silang pumunta sa venue ng movie premiere. Natapos ang after party galabandang 11:00 ng gabi. Kung sakali, nagayos si Henry Walker ng ilang bodyguard para i-escort si Snow pabalik sa hotel. Sumunod ay ang kanyang manager, si Lily Zimmerman. Ito ay isang mahabang araw, at lahat ay pagod. Umupo si Snow sa backseat ng minivan, minamasahe ang kanyang mga binti. Pagod ka siguro. Napangiti si Lily, nakatingin sa pagod na kilos ni Snow. Ako, ngunit ito ay katumbas ng halaga. Sagot ni Snow na may ngiti sa labi. Pakiramdam ko ay nasa panaginip pa rin ako, Lily. Iyon lang ang kailangan para masiyahan ka. Sagot ni Lily na may kasamang kurot ng sarcasm. Simula pa lang ito, Snow. Malapit ka ng maging international superstar, my girl. Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing, mag-enjoy tayo sa essential oil spa at face mask bago tayo matulog mamaya. Mukhang maganda. Biglang sumulpot ang mga SUV at agad na hamarang sa ruta ng minivan. Si Willard at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa minivan na may hawak na mga baseball bat sa kanilang mga kamay. Lumabas ka! Lumabas ka sa kotse! Sigaw nila at binasag ang windshield ng minivan gamit ang kanilang mga paniki. Napasigaw si Lily at Snow sa sobrang takot. Agad namang tumulong sa kanila ang mga bodyguard na inatas ang protektahan si Snow na nakaupo sa isang kotse sa likuran. Sila ay mahuhusay na mandirigma, ngunit si Willard at ang kanyang mga tauhan ay kasing lakas kung hindi man mas malakas. Ang pinakamalakas na tao sa underworld, na nagkaroon din ng kalamangan sa mga numero, lumalaban ng 3-1. Hindi nagtagal ay natalo ang mga bodyguard. Tapilitang binuksan ang mga pinto ng minivan nang hilahin palabas ang driver at binugbog. Pagkatapos ay hinayla palabas ng sasakyan si Snow at ang iba pa. Pitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Sumigaw si Snow sa tuktok ng kanyang mga baga habang si Lily ay nagsimulang hampasin ang mga aggressor gamit ang kanyang pitaka. Pabayaan mo siya. Ikaw asong babae. Itinapon ng lalaki ang pitaka ni Lily at hinawakan ang kanyang leeg. Kinaladkad si Snow palabas ng minivan at itinulak sa isang SUV. Nagpupumiglas, hindi makawala si Lily sa bakal na pagkakahawak ng lalaki at nagsimulang malagutan ng hininga. Oy! Tinapik ni Willard ang likod ng lalaki at sinabing, bawal ang pagpatay. Kumalas siya sa pagkakahawak kay Lily at bumalik sa SUV kasama ang barkada. Stay right where you are. Hayaan mo si Snow.
Marahas na umubo at noontog si Lily habang tumatakbo papunta sa mga SUV. Tumigil ka na sa pakikialam, asong babae. Tinipan ng lalaki si Lily at pinalipad. Habang umuusad ang mga makina, tumilapon ang mga SUV, nag-iiwan lamang ng alikabok. Snow! Snow! Tigaw ni Lily. Kinuha niya ang phone niya at galit na tinawagan si Winifred Zia. Mihimbing na ang tulog ni Natir at Winifred nang mag-ring ang phone niya. Hello? Miss Zimmerman? Ano daw ang problema? Miss Zia, kinidnap si Snow. Ano? Mabilis na umupo si Winifred, ginaising si Tir sa proseso. Anong problema, mahal? Snow. Kinidnap si Snow. Kabanata 780. Sa isang estado ng pagkabigla. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Tir Summer. Sino ang gumawa nito? I don't know. Galit na sabi ni Lily Zimmerman. Please, Miss Zia, kailangan mong iligtas si Snow. Relax, Miss Zimmerman, relax. Ililigtas natin siya. Now, tell me, where are you? Hindi ko alam. Napaluha si Lily. Agad dinial ni Tir ang number ni Case Jones. Makinig ka rito, Case. Ilang sandali lang ay kinidnap si Snow. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Gusto kong matagpuan ang salarin sa loob ng kalahating oras. Ang tawag sa telepono ay biglang gumising kay Case. Matapos marinig ang utos ni Tir, wala siyang ibang nagawa kundi labanan ang gana na makatulog. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang mga tawag sa telepono, nagpapadala sa Strego City sa isang siklab ng galit. Sa ilalim ng utos ni Case, kumilos ang mga puwersa mula sa magkabilang panig ng batas at iba't ibang pamilya. Tumagal ito ng wala pang 10 minuto, ngunit nagawang gamitin ni Case ang kanyang impluensya at mga koneksyon upang mapakilos ang ilang libong tao, lahat ay naghahanap ng Snow Fenner. Natanggap din ni Leon Perez ang abiso. Agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa matapos matanggap ang balita. Nagkaroon siya ng malaking sugal ngayong gabi na inilalagay ang kapalaran ng kanyang buong pamilya sa linya sa proseso. Napilitan siyang pumili. Sa isang banda ay si Pendragon, na walang iba kundi ang ganap na pagwawalang bahala kahit para sa hilagang mga henyo at South Lambert Royal Family. Sa kabilang banda ay ang pamilya Jones at Tir Summers, ang pinakamakapangyarihang tao sa Timog. Ngayong nakapili na siya, wala nang babalikan. Kahit nangako si Pendragon sa kanya ng magandang kinabukasan, hindi pa rin sigurado si Leon. Julio! Julio! Umalangaw-ngaw ang boses ni Leon sa loob ng villa. Si Julio Perez ay kanyang anak, isang mahilig sa martial arts na nakatayong matangkad sa 6 na talampakan 3 pulgada na may malalaking, malinaw na mga kalamnan. Katatapos lang niyang mag-ehersisyo at matutulog na sana. Nang marinig ang tawag ng kanyang ama, nagsuot siya ng bathrobe at pumunta sa sala. Anong nangyayari, padre? Gabi na, tanong ni Julio. Hindi sinubukan ni Leon na linawin ang sinabi niya, bilis, tawagan mo ang mga mandirigma at tipunin sila dito. Bilis. Bakit? Tanong ni Julio. Just do it, you nosy brat. Okay. Nagsuot ng t-shirt si Julio at lumabas ng pinto. Habang si Henry Walker at Lily ay nasa hotel ni Tir. Ang pagkidnap kay Snow ay isang mahalagang isyu na may napakalaking kahihinatnan. Buti na lang at hindi masyadong napapansin ang isyu dahil hating gabi na. Kung hindi, ang mga balita tungkol sa paglabas nito sa press ay magdudulot lamang ng masamang balita para sa kanila. Ipapalabas ang pelikula sa mga sinehan bukas. Ang huling bagay na kailangan nila ay para malaman ng publiko ang pagkidnap ng mga pangunahing artista. Walang ibang ay dudulot iyon kundi mga negatibong kahihinatnan sa pagtanggap ng pelikula. Gayunpaman, ang tagumpay ng pelikula sa takilya ay ang pinakamaliit sa mga alalahanin ni Natir at Winifred. Kaibigan na nila ngayon si Snow, at nababalisa sila gaya ng iba na nalaman ang pagkidnap sa kanya. Napaluhod si Lily nang makita si Natir at Winifred, umiiyak at same time na humihingi ng tawad. Pinagalitan niya ang sarili at nagmakaawa sa kanila na iligtas si Snow. Mabilis siyang tinulungan ni Winifred na tumayo habang sinabi ni Tir, hinahanap na siya ng pamilya Jones. Mahahanap nila si Snow, kahit anong mangyari. Gayunpaman, dahil hindi alam ni Lily kung sino ang nasa likod ng kidnapping, pinahirapan nito ang mga pagsisikap sa pagsajep. Tanong ni Tir, may kakaiba bang nangyari ngayong gabi sa premiere? Ang mismong tanong na ito ay pumukaw kay Henry at Lily, na nagpapanik. Maraming tao ang gustong makipag-inuman kasama si Miss Fenner ngayong gabi.
Ang ilan sa kanila ay may lihim na motibo at gustong matulog sa kanya. Siyempre, tinanggihan niya ang kanilang mga advance, sabi ni Henry. Hindi muna binanggit si Leon dahil hindi lang siya ang may request sa gala. Gayunpaman, ang kanyang kaso ay medyo kawili-wili dahil siya ay nabut out sa gala. Leon Perez ng pamilya Perez. Oo, siya yun. Sabay na bulalas nina Henry at Lily habang mabilis na inilarawan ni Henry ang nangyari kay Tyr at sa iba pa. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr matapos marinig ang kwento. Huli niyang tinawagan si Case. Kunin mo si Leon Perez, Case. I have reasons to believe na siya ang nasa likod ng kidnapping. I will be there soon. Oo, Palace Master. Agad namang inakay ni Case ang 100 tao sa tirahan ni Leon matapos matanggap ang utos ni Tyr. Samantala, nagtipon si Julio ng ilang dosenang mandirigma sa kanyang tirahan sa utos ng kanyang ama. Paikot-ikot si Leon sa bulwagan, kitang-kita ng lahat ang kanyang kaba. Samantala, ilang beses niyang tinawagan si Willard para tingnan ang kanyang status. Ang kanyang nakaraang tawag ay ipinaalam sa kanya ang pagdating ni Willard sa Heart Lake Building. Kailangan kong makalampas ngayong gabi ng ligtas. Hindi maganda ang mga bagay sa pamilyang Jones na gumagawa ng malaking kaguluhan dito. Kahit na nangako si Pendragon na tutulungan niya ako kung makuha niya ang gusto niya ngayong gabi. Nanatiling nakatingin sa labas ng bintana. Matapos malaman na pinakilos ni Case ang buong Strego City para hanapin si Snow, nagsimulang magpanik si Leon. Para sa kanya, isa lang siyang artista na hindi gaanong mahalaga sa mata ng mga elite. Kahit na inagaw niya si Snow, akala niya ay gagawa lang ng palabas si Tyr sa paghahanap sa tulong ng pamilyang Jones. Hindi niya inaasahan na seryosohin ni Case ang bagay na iyon. Nawala sa kontrol ang sitwasyon. I have to hide and wait for things to cool down, quick. Hindi binalak ni Leon na magtagal pa sa villa, sakaling hinanap siya ng pamilya Jones dito. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, isang malakas na tunog ang narinig mula sa kabilang panig ng mga pinto.